Magandang umaga po sa ating lahat at welcome pong muli sa ating daily devotion. Sa umagang ito, ang ating po pag-aaralan para sa ating daily devotion sa umagang ito ay matatagpuan po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 9. Kung nandiyan na po tayo, ay ating pong busan ang ating mga Bible at ating po ito sabay-sabay na basahin. Amen po. Kung nandiyan na po tayo, ay babasahin ko na po ang 1 Corinthians chapter 3 verse 9. Sabi po nating banal na aklat, "For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry. Ye are God's building." Amen po. So tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, kaya pasalamat sa umaga ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito na inyong binigay sa amin upang kami po makapag-aral ng inyong salita, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa bawat isa sa binigay na oras, Panginoon, upang upang mapakinig, Panginoon, ng ating devotion sa umaga ito, Panginoon. Dalangin ko po na patuloy niyo pong kaming bigyan ng wisdom at strength o Panginoon upang amin po may apply ang aming mga napag-aralan sa pang-araw-araw na daily devotion, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa oras ito, Panginoon, sa dalangin sa ngalan ni Kristo na tapagligtas. Amen. Ayan, so amen po. Bago po tayo magpatuloy ay makakapakinig po muna tayo ng isang awitin. Ayan, so maraming salamat po sa awitin na yan. At yun na po yung babalik sa ating pag-aralan, sa ating daily devotion sa umagang ito. Hayaan nyo pong basahin ko pong muli ang 1 Corinthians chapter 3 verse 9. Sabi po natin banal na aklat, "For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry. Ye are God's building." Yun po. So napakaganda po ng ating verse na binasa, sapagkat sinasabi po dito ng ating Panginoon na tayo po ay manggagawa ng ating Panginoon. At kasama din po ang ating Panginoon na tayo po itutulungan para sa ating gawain sa ating church, sa ating iglesia. So ang Panginoon po ay binigay po ito ng itong salitang ito upang tayo po ay ma-encourage na tayo po ay magpatuloy sa ating gawain sa ating Panginoon. ang ibig sabihin po dito sa ating binasa na verse ay wala po itong pinagkaiba, sapagkat kung atin po itong ihalintulad sa isang business o isang company, ay masasabi natin na ang isang company po ay o isang business ay hindi po ito lalago at hindi po ito magiging matibay at hindi po ito magiging matatag ang business kung hindi po ito magkakaroon ng mga tauhan o katiwala ng ating business. Ang isang business po ay kailangan po ng isang manpower upang ang bawat isa ay magtulungan upang mapalago ang isang business. At hindi din po lalago ang isang business kung hindi po ang bawat tao ay hindi po ito gagawa ng kanyang karampatang trabaho. Hindi po. Ganoon din po sa ating Panginoon, sa ating gawain, sa ating church, na kung saan ay hindi po lalago ang ating church kung hindi po tayo magtutulungan, hindi po gagawa ang bawat isa ng utos ng ating Panginoon. Ating pong gampanan at ating pong ipatunayan na tayo po isang manggagawa ng ating Panginoon. Ating pong ipakita sa ating Panginoon na tayo po may puso upang magtrabaho sa kanyang gawain, upang mapalago ang kanyang gawain. Ganon din po ang pag-build ng isang building. For example na lamang din po, ang isang building po ay kailangan po ito ng isang matatag na pundasyon upang tumindig ng matagal at maging matibay ang building na ito, at hindi po ito matumba ng mga sabihin na nating kalaban, bagyo, o lahat ng acts of God, acts of nature, na kung saan mayroong bagyo, mayroong ulan. Ang isang building po, pag maganda ang pundasyon nito, ay hindi po ito matutumba, sapagkat ang bawat building po ay ginagawa po ito ng isang mga tao. Ang mga tao po dito ay nagtutulungan, naglalagay ng konkreto na matitibay upang ang building na ito ay maging matapos po ito at maging successful po itong matapos ang paggawa ng matibay at wala pong anumang pag-iisip na kung saan ay ito'y tutumba o hindi ito magiging matibay. Ganoon din po sa ating Panginoon, sa ating gawain. Wala din po itong pinagkaiba sa pag-build ng ating ng building. Ang ating pong church ay gawin po nating maging matibay ang pundasyon
tayo po ay magkaisa, tayo po ay magtulungan. Ang lahat po ng ministries sa ating church ay atin po itong gawin upang mapatibay po natin ang pundasyon ng ating church. At atin din po itong patuloy na maniwala at mag-aral ng salita ng Diyos upang maging matibay din po ang pundasyon ng bawat isa. Amen po. So, ganito din po ang sinasabi dito sa atin ng ating binasa na 1 Corinthians chapter 3 verse 9. Sinasabi po dito na tayo po bilang isang laborers ng Panginoon ay dapat po ay gampanan po natin kung ano man po ang ating trabaho. Katulad na lamang din po ito ng sabi ko kanina sa isang company na hindi po lalago ang isang company kung hindi po magtutulungan ang mga tauhan dito at hindi po gagawin ang kanilang trabaho. Amen po. So napakahalaga po na tayo po ay nagtutulungan sa isang church at tayo po at gatin pong gagawin ang ating trabaho para sa ating Panginoon. Katulad na lamang din po ng pag-share ng salita ng Panginoon. Ito po isang napakahalaga nating nagawain ng bawat isa upang maging matatag ang pundasyon ng ating church. Tayo po ay madagdagan upang magkaroon po ng mga tao na gagawa sa ating church upang lumago po ang ating church. Kailangan po natin ng maraming members upang magpatuloy ang gawain ng ating Panginoon. So, ang ating lamang pong ating pong gagawin ay bigyan po natin ng efforts, bigyan po natin ng time ang ating gawain sa church upang makita po ito ng mga tao na tayo po ay nagpapatuloy at kung saan tayo po ay makapag-akay ng mga kaluluwa na hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoon. Ang simpleng pagbigay lamang po ng babasahin o tracts ay napakahalaga po ito sapagkat dito po makikita ang information ng ating church, ang information din po kung paano maiiligtas ang isang tao na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Tayo lamang po ay magpatuloy sa ating gawain sapagkat ito po sinasabi sa atin ng Panginoon na ating pong ibahagi ang ating nalalaman at ating natutunan patungkol po sa kaligtasan. Amen po. So, ayan po. So, napakaganda po ng paalalang ito na sinasabi sa atin ng Panginoon. At atin lamang po itong ito pa rin kung ano man po ang ating ministry. Kung saan man po tayo nabibilang sapagkat ito po napakahalaga sa atin ang magtulungan at magkaisa para sa ikakalago ng ating gawain at para na din po sa ikakatibay ng pundasyon ng ating gawain sa Panginoon. Napakaganda po ng project ng ating church sa ngayon na magkaroon po ng pagkakaisa upang makapag visitation ng bawat isa upang makumusta po ang ating mga members na hindi pa po nakakabalik sa ating gawain. Napaganda din po ang project na ito sapagkat ito po ay pagkakaroon po ng encouragement sa bawat isa upang tayo po ay manumbalik at maging malakas sa ating gawain sa ating Panginoon. Ganoon din po ang project natin na kung saan ay magbigay ng tracts at mag-share ng kanyang salita. Ito din po ay napakalaking bagay upang ang ating pong gawain sa Logos ay maging matatag at maging matibay at tayo po ay makapag-imbita ng mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Amen po. So nawa po ay ang ating napag-aralan sa ating devotion sa umaga ito ay nakadagdag din po ito ng isang encouragement na kung saan tayo po ay magkaroon ng isang focus sa ating Panginoon na kung saan tayo po ay magpatuloy lamang sa ating mga dapat gawin. Kasi hindi po magiging matibay ang ating gawain kung hindi po tayo magkakaisa at hindi po tayo magtutulungan sapagkat ang Panginoon lamang po ang ilagay natin sa ating mga puso upang tayo po ay magpatuloy lamang sa ating gawain. Amen po. So ayan po. So ay po manalangin sa bilang pagtatapos ng ating devotion. Nawa ay meron po tayong kaunting nadagdag na aral sa ating pag-aralan sa ating daily devotion sa umaga ito, Panginoon. Ito. Okay, let's pray. So, Panginoon Diyos, kayo po salamat sa umaga ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na binigyan niyo po sa amin upang kami po mabigyan ng konting paalala at konting encouragement sa bawat isa na kami po lamang po ay magpatuloy lamang sa inyong gawain
at amin pong gawin ang amin pong nararapat na ministry at amin pong nararapat na trabaho para sa ikakalaguan ng iyong gawain, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, sa bawat isa. At salamat din po, Panginoon, na ako inyong ginamit upang makapag-share ng kaunti dito sa ating daily devotion sa umaga ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. Ito sa dalangin sa ngalan ni Kristo namin tapagligtas. Amen. Yan, maraming salamat po.